Mula sa isang kalye ng Quezon City, lumaganap buong Pilipinas, ang daming gumaya doon sa community pantry na isang idea, isang proyekto, isang bukal sa pusong proyekto ng isang Ana Cristina, isang ordinaryong babae. Ganon yung kaharian ng Diyos. Nagmula sa maliit, basta sincere ka, lalaki yun, katulad ng puno ng mustasa. Binigyan ni Jesus ang mga tao ng isa pang talinhaga. Na ikukumpara ang kaharian ng langit sa isang buto ng mustasa na kinuha ng isang lalaki at inihasik sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa mga buto, ngunit paglaki, mas malaki ito sa mga gulay at parang isang puno. Dumarating ang mga ibon ng langit at dumadapo sa mga sanga nito. At sinabi ni Jesus ang iba pang talinhaga. Na ikukumpara ang kaharian ng langit sa lebadurang kinuha ng isang babae at ibinaon sa 3 takal ng arina hanggang umalsa ang buong masa. Itinuro ni Jesus ang lahat ng ito sa mga tao sa pamamagitan ng mga talinhaga. Hindi siya nagturo sa kanila na hindi gumagamit ng mga talinhaga. Kaya natupad ang sinabi ng propeta. Magsasalita ako sa talinghaga. Magpapahayag ako ng mga bagay na natago mula pa sa simula ng daigdig. Narinig natin ang talinghaga ng ating Panginoon tungkol sa butil ng mustasa. Noong ako'y bata pa, naririnig ko sa mga homily ng pari na ito at ako'y nagtataka kung paanong ang butil ng mustasa ay nagiging isang puno. Ay dito sa Pilipinas, lalo sa amin nun, sa taga-oriental ako nun sa Labasan, Bungabong. Doon sa amin, ang mustasang alam ko ay gulay, ginagarden namin, tinatanim namin sa garden. Ako po ay graduate sa Labasan Elementary School, na ngayon ay Moises Abante Elementary School. At takang-taka ako. Bakit hindi ko maintindihan? At sa ngayon, habang tumatanda ako, nagkakaroon ako ng idea na hindi pala ito katulad nung ang tinutukoy sa Biblia ay hindi pala ito yung gulay natin dito sa Pilipinas na butil na mustasa katulad nito. Hindi pala ito ganito. So, ang tinutukoy po sa banal na kasulatan ng ating Panginoon noong kapanahunan nila ay ganito. Mula sa ganitong butil, nagiging ganitong puno. Napakalaki. At yung maliit na butil na yon, nagiging malaking puno na capable, na kayang magpugad ng mga ibon doon sa kanyang mga sanga. Kayang umakyat ng mga bata, kayang maglaro ng mga bata. Ganun kalaki. Ang pinagmulan ay napakaliit. Inihalin tulad ng ating Panginoon. Inilalarawan ng Panginoon ang kanyang mga banal na aral upang doon lamang sa pinagkalooban ng banal na espiritu ang pagkakaunawa. Yun lamang mga ordinaryong tao na bukal sa loob ang makakaunawa. Katulad sa mga sinasabi ng unang aral ng ating Panginoon na iniiwas ito sa mga marurunong, yung mga palalo, yung mga mayayabang, hindi nila agad-agad itong maiintindihan dahil gumagamit siya ng mga talinghaga. Kung ikaw ay mataas ang iyong pinag-aralan, mataas ang iyong pride, at nung panahon ni Jesus ay alam nila na siya ay anak lamang ng isang karpentero, hindi mo papansinin yung kanyang mga aral dahil dinadaan niya yun sa talinghaga. Ganito yung nangyari. At ang isang konkretong halimbawa dito na mabilis nating mauunawaan dito sa nangyayari sa Pilipinas ay noong nakaraang pandemya. Merong isang Ana Cristina na taga Quezon City na nagpasimula ng community pantry. Ang kanyang idea dito ay magbigay ayon sa kakayanan at kumuha naman ang ibang tao, kumuha ayon sa pangangailangan. Nakakapangilabot yung nangyari. Ang daming gumaya na sa kanya.
Ito ay nagmula lang sa isang street sa Quezon City at ginaya ng iba-ibang lugar sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Mula sa isang butil ng mustasa, naging malaking puno. Mula sa street ng Quezon City, nalimutan ko lang kung anong street yun. Mula sa isang eskinita o kalye, mula sa isang kalye ng Quezon City, lumaganap buong Pilipinas, ang daming gumaya doon sa community pantry na isang idea, isang proyekto, isang bukal sa pusong proyekto ng isang Ana Cristina, isang ordinaryong babae. Ganon yung kaharian ng Diyos. Nagmula sa maliit, basta sincere ka, lalaki yun. Katulad ng puno ng mustasa. Hindi na natin sinasabing katulad ng gulay ng mustasa. Dito sa atin sa Pilipinas ay gulay. Doon sa ibang bansa, sa panahon nila Kristo, ang butil ng mustasang maliit na maliit ay nagiging malaking puno. Katulad ng paghahari ng ating Panginoon. Life is beautiful. Buhay mo at buhay ko ay mahalaga. Kahit nasa mundong ito ay may kusang, laksan ng damdamin mo ang iyong kalooban. Ang dulo niya'y laging makakamtan. Bigyan mo ng halaga ang tanging buhay mo. Ang Diyos ang nagbigay ng pag-asa. Doon sa langit na walang hanggan, ikaw ay liligaya. Sa Jesus at tayo ay magkakasama. Ang pangako ng Diyos lagi mong pangawakan. Basta't wag ka lang magalinlangan. Mga kasalanan mo'y dapat nang pagsisihan. Ang tulong niya'y laging makakamtan. Bigyan mo ng halaga ang tanging buhay mo. Ang Diyos ang nagbigay ng pag-asa. Doon sa